Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at yan ilalahat kong aking tunan para sa daily devotion na pinamagatang galit ka ba sa kasalanan. So, ating concept is judgment, meaning God's judgment refer to His holy and righteous response to sin. It is not arbitrary or cruel, but a necessary expression of His justice and holiness. So, ang ating scripture is Romans chapter 2, verse 5 to 6, na sinasabi, "But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. He will render to each one according to his works." So, ang ating katuruan is number 1. God is righteous, judge who cannot ignore sin. So, ang Panginoon Diyos ay makatarungan yan. Hindi niya kinukonsinti ang kasalanan. Diba? So, God is righteous judge who cannot ignore sin. So, number 2, God's judgment deals with all sin in injustice. So, walang makakatakas sino man sa atin sa hatol ng Panginoon Diyos. Lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan ay huhusgahan niya pagdating ng final judgment, no? Kahit yung mga lihim mong kasalanan, hindi yan makakaligtas sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat yan, lahat yan is huhusgahan niya. So, God's judgment deals with all sin and injustices. Number 3, God provided Christ for us to escape judgment. So, dahil sa pagmamahal ng Panginoon Diyos sa atin, si Jesus ang tumanggap ng parusa para sa ating kasalanan. Nagpakapako siya sa krus ng Kalbaryo para hindi na tayo ang parusahan, kundi si Jesus na inako niya na. Kasi mahal tayo ng Panginoon Diyos, diba? Grabe kung gaano tayo kamahal ng Panginoon Diyos, binigay niya yung kaisa-isa niya anak para ayun ang tumubos ng kasalanan natin, diba? So, God provided Christ for us to escape judgment. So, bilang application po, number 1, preach the gospel of salvation offered by Christ. So, sa tayo mga followers, ibahagi mo sa iba na may kaligtasan kay Jesus. Siya lang ang tanging daan para makaiwas sa hatol, 'di ba? So, sabihin mo sa friends mo, sa family mo, sa classmate mo, or whatsoever, mahal ka ng Panginoon Diyos, may kapatawaran ang Panginoon Diyos sa lahat ng kasalanan sa pamagitan ni Christ. No, mapatawad ka natin, Panginoon Diyos, through Jesus Christ. So, preach the gospel of salvation offered by Christ. Number 2, pray without ceasing for your family and friends. So, huwag kang tumigil sa panalangin para maligtas din ang iyong mga mahal sa buhay, diba? So, araw-araw tayo magdasal, ipagdasal mo na makilala nila si Jesus bilang tagapagligtas. So, pray without ceasing for your family and friends. And last is, prepare for the day of judgment by serving God. So, mamuhay ka ng may kabanalan at layunin. Handa ka dapat sa pagbabalik natin, Panginoon Diyos. Gamitin mo ang talent mo at oras mo sa paglilingkod sa Panginoon Diyos habang may pagkakataon pa. Diba? So, prepare for the day of judgment by serving God. So, ayun naman yung Actons Day Devotion. Naway may matutunan kayo. May share sa iba at share ma-apply sa ating buhay. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.